Okay mga kababayan, Crisulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin ito mga kababayan, si VP Inday Sara Duterte alias Pusit alias Shiminit. Noong saan, andyan pa rin ho siya dahig. Netherlands, ICC Court. Mag-iisang buwan na siya dyan. Kasi dumating dyan si Digong, nahuli siya rito, inaresto 11 ng Marso eh. Dumating si Digong dyan 12 ng Marso. Sumunod yata si VP Inday Sara Duterte yata, dumating yata dyan 14 ng Marso na. 14. Mag-iisang buwan na dyan si VP Inday Sara Duterte. Mukhang bakante na yung pwesto ng Vice President. At mga kababayan, mga ka-analyze, ngayon ko lang na-realize, napagtanto, nalaman, parang nagsimula pala lahat ng nangyayari rito kay VP Inday Sara Duterte. Parang lahat nagsimula pala dito kay Idol. Idol tuloy. Dito kay Idol. Rapi Tulfo. Napansin nyo? Kasi parang nagsimula itong mga nangyayaring katiwalian, anomalya dyan sa DepEd. Nagsimula ito nung naaalala nyo sa Senate, umatin pa ito si VP Inday Sara Duterte, maigsi pa buhok niya dun eh. Umatin doon sa Senate hearing about do sa budget. May mga tinatanong, kino-question yata ito si Senador Rapi Tulfo at nagkakaroon yata ng anomalya. At ang pinakamatinding naibulgar ni Senador Rapi Tulfo, ito isa tong matinding in-expose ito eh. Yung tinatawag na 12,675 ghost beneficiaries. Tulfo criticized DepEd tuition subsidy program. Naalala nyo to mga kababayan? Yun natin to. Basahin natin. Basahin natin mga kababayan, mga kanalay. Transparency. Ito yung kadalasan sinasabi, ito yung sinisigaw ka lagi ni Boy Tapang ni Basti Duterte na gusto namin accountability, transparency. Ang halos wala, yung sinisigaw ni Basti na accountability, transparency, mismo kapatid niya wala nun eh. Transparency sa mga benepisyaryo ng tuition subsidy program ng DepEd, minungkahi ni Senador Rapi Tulfo. Basahin natin mga kababayan. Nirekomenda ni Senador Rapi Tulfo na ilista online ang mga benepisyaryo ng government assistance to student and teachers and private education, o yung tinatawag kong GATSPE, o ang tuition subsidy program ng Department of Education, DepEd. Minungkahi ito ni Senador matapos mapag-alaman sa isang pagdinig sa Senado na aabot sa 12,675 ang mga ghost beneficiaries na hindi dapat nakatanggap ng pera mula sa DepEd, at umabot sa 300 million pesos ang nawawala sa gobyerno dahil dito. Ako po. Naalala nyo ito? Ano pa ito nung in-expose ni Senador Rapi Tulfo ito, buo pa immunity. Buo pa. Giit ni Tulfo dapat magkaroon ng transparency para maiwasan na ang pagkakaroon ng ghost beneficiaries o mga peking benepisyaryo. Pinunto ng Senador na ngayon kasi ay tanging ang DepEd, ang Private Education Assistance Committee, PEAC, lang ang nakakaalam ng listahan ng mga estudyanteng binibigyan ng
tuition subsidy, kaya malapit ito sa korupsyon sa pamamagitan ng mga ghost beneficiaries. Binungkahi rin ni Tulfo ang pagsusumiti ng mga DepEd financial statement ng PEAC sa Commission of Audit COA. Yan. Ako, isipin nyo mga kababayan, umabot ng 300 million. O isipin nyo, itong mga DD shit, binabanatan, tinitira ho itong akap ni Congressman, Speaker Martin Romualdez. Pagbibigay ng ayuda. Kaya nga sabi ko sa inyo, mas okay pa itong akap eh. Bakit kanyo? Buti pa yung pera ng taong bayan, binabalik ni Speaker sa taong bayan. May napapala, may nahihita ang taong bayan. Kaysa naman sa dito. Kaysa naman dito na hindi mo malaman saan napupunta. Ano ba gusto ninyo? Yung nakikinabang ang mamamayang Pilipino? O yung pera natin hindi natin nakikita? Saan napupunta? Tapos isipin mo may 12,000 beneficiary. 12,000 tao na beneficiary na ghost. Walang ganun. Pero nagluluwal ang pera ang DepEd. Mas okay pa sa akap ni Speaker Martin Romualdez, isipin mo. Yung pera ng taong bayan, binabalik sa atin. Wala naman may mga nagsasabi kasi na ang importante, trabaho, hindi ayuda. Totoo naman. Wala naman sinabi si Speaker Martin Romualdez na kapag nakatanggap ka ng ayuda, maging tamad ka na or hindi ka na magtrabaho. Wala naman ganon. Diba? At yung mga nakakatanggap din naman ng ayuda dyan, may mga trabaho din. Especially mga minimum wage lang. Hindi naman ibig sabihin pag minimum wage ka, hindi ka na kinakapos. O nakakatanggap pa rin yan. So anong masama rito? Wala nang gaganda doon, nagbibigay ng ayuda. Yung AKA program, meron pa bang gaganda doon? Isipin mo, gobyerno ang umiikot sa Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi na yung tao ang nangihingi sa gobyerno. Sila na lumalapit. Ano pang hindi maganda dyan? At saka hindi naman ibig sabihin pag nabigyan ka ng ayuda ng gobyerno or ng AKAP nila Speaker Martin Romualdez, mabibigyan ka araw-araw? Hindi. Baka isang beses, dalawang beses lang mangyari kasi umiikot yan eh. Kumbaga sa first aid ng kagutuman, first aid yan eh. First aid sa mga kagutuman, wala. Napakaswerte mo na kapag nabigyan ka niyan. Iba minamasama. Sa totoo lang mga kababayan, kapag ba may DD shit na nabigyan ng ayuda ng AKAP nila Speaker Martin Romualdez, tingin nyo, hindi nila tatanggapin yan. Kaloko. Sa social media lang kinikriticize yan, pero sa personal, imposible hindi tanggapin yan. Itong mga kababayan, sa totoo lang, parang itong nangyaring kamalansya ni BP Inday Sara Duterte sa kanyang karir, parang nagmula lahat kay Tulfo no? Parang ito yung lahat nag-expose dito nagsimula Naputol man, nagtuloy-tuloy na. Diyan na nagsimula Nagdire-diretso na yan hanggang sa nagkaroon na ng awayan, nawala na ng immunity. Hanggang sa itong mga natuklasan ni Senador Rapi Tulfo, sinundan na ng ibang mambabatas, ng mga quadcom natin. Nagdire-diretso na. Hanggang sa ito, may nag-file na ng impeachment. Kaya nako, mukhang kasama kaya sa ito sa mga ito parang ang dating kasi pag bagay hindi ko na kailangan sabihin ito, hindi naman magiging presidente na ito. Malabo na maging presidente ito si BP Inday Sara Duterte sa 2020 kasi malamang ito ma-impeach na talaga ito. Pero ibig sabihin kasama kaya si Rapi Tulfo sa kinakagalit ni BP Inday Sara Duterte kasi parang dito nagsimula 'Di ba? Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pa samantala ang inyong lingkod, host Chris Ulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo ulit.
Bye-bye.